mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Health 2, Quarter 2, Week 1 to 4. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay mga pandama. Handa na ba kayo? Bilang panimula, ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang matutukoy, mailalarawan at maibibigay mo ang mga paraan kung paano mapangalagaan ang mata, tainga, ilong, buhok at balat upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga karaniwang sakit o karamdaman. Ang mga mata ay ginagamit natin sa paningin. Dalawa ang mata natin. Ginagamit natin ito upang makita ang mga bagay-bagay. Nakikita natin ang magagandang tanawin, mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Nagagawa natin ang mga dapat nating gawin gamit ang ating paningin. Ang ilong naman ay ginagamit nating pang-amoy. Isa lamang ang ating ilong at may dalawang butas ito. Ginagamit natin ito bilang pang-amoy. May pagkakataon na kahit hindi natin nakikita ay nasasabi natin ito dahil sa amoy nito. Halimbawa nito ang masarap na ulam. Nasasabi natin ang ulam ng kapitbahay sa pamamagitan ng amoy lamang. Ang balat naman ay ginagamit nating pandama. Kutis ay makinis kung aalagaan. Ginagamit ang balat upang makadama ng init o lamig sa paligid. Ang tainga naman ay ang gamit natin sa pandinig. Dalawa ang tainga natin. Ginagamit natin ito bilang pandinig. Naririnig natin ang mga tunog o awit gamit ang tainga natin. Ang dila naman ay para sa panlasa. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan natin ang ating pagkain. Ang mga bahaging ito ng ating katawan ay ang pangunahing ginagamit upang makita, maamoy, maramdaman, marinig at malasahan ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Narito naman ngayon ang mga paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Pangangalaga ng mata. Kumain ng masustansyang pagkain. Huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Manood ng malayo mula sa telebisyon. Magbasa ng may sapat na liwanag. At ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Sa pangangalaga naman ng ilong, ang malinis na ilong ay makatutulong upang tayo ay maging malusog. Panatilihing malinis ang ilong. Amuyin ang mababango, iwasan naman ang mababaho. Suminga lang ng dahan-dahan. Sa pangangalaga naman ng balat, upang maging makinis at ang balat, ugaliing maligo araw-araw. Magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangangati ng balat at ugaliing maging malinis sa tuwina. Pangangalaga naman sa tainga. Alam nyo, mahalagang pangalagaan mo ang iyong tainga. Una, gumamit ng malinis na tela o panyo sa paglilinis nito. Huwag gumamit ng matulis na bagay na ipanglilinis dito. Pangangalaga naman ng dila. Mapapanatili natin ang maayos at malusog na dila sa pamamagitan ng palagiang pagmumumog at pagsisipilyo. Ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. Samantalang, narito naman ang ilang sakit na dulot sa ating mga pandama. Alam niyo ba na ang paglabo ng mata, pagkaduling at pagkabulag, ang karaniwang sakit ng mga bata sa mata kung ito ay hindi mapapangalagaan? Ang sobrang pagbababad ng ating mata sa TV, cellphone o anumang gadgets ay nakakalabo nito. Kung hindi mo maalagaan at iingatan ang iyong ilong, ay maaaring mawala ang pang-amoy mo.
ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong at ang pagkasugat sa paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa ilong. Maaaring magkaroon ng karamdaman ang ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o glossitis, butlig sa dila o singaw, at panunuyo ng dila. Tainga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. Kung hindi mo ito maiingatan ay magkakaroon ka ng otitis media, kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas sa tainga. Ang pagiging pabaya sa balat ay meron ng scabies o sugat na maliliit. Ito ay nagdudulot ng sobrang kate. Nakakapangit ito ng kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. Subukan nga natin gawin itong gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang mukha ng tao at tukuyin ang mga pandama. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magiging ganito ang inyong kasagutan sa gawain ito. Ito ay ang paningin, ang pang-amoy, pandinig, pandama, at panlasa. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 2, iguhit ang mata, ilong, buhok, balat at tainga kung ito ay tinutukoy sa pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, ginagamit mo ito upang makaamoy ng masarap na pagkain at mga pabango. Tama, ilong. Number 2, sa pamamagitan nito ay nakikita mo ang ganda ng iyong paligid. Ito ay mga mata. Number 3, naririnig natin ang iba't ibang tunog na nasa paligid natin, mahinang tunog man o malakas na tunog. Ito ay ang tainga. Sa number 4, nararamdaman mo ang init at lamig sa iyong kapaligiran. Ito ay balat. Number 5, nalalasahan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay dila. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 3, pagtambalin ang dulot na sakit sa mga bandama na nasa hanay A at mga maaaring maging sakit o karamdaman nito sa hanay B. Sa hanay A at ito naman ang hanay B. Tingnan natin sa hanay A ang number 1, mata. Ito ay letter D, paglabo ng paningin. Number 2, ilong. Ang ilong ay letter C, sipon. Sa number 3, tainga. Ang tainga ay letter B, otitis media. Number 4, balat. Ito ay letter A, scabies. At number 5, letter E, dila, glossitis. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 4, isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pag-aalaga sa pandama sa pangungusap sa ibaba at M kung mali ang pangangalaga dito. Number 1, pagbabasa ng aklat ng may tamang liwanag. T. Number 2, paglinis ng tainga gamit ang matigas na bagay. M. Number 3, malakas na pagsinga. M. Dapat mahina lang. Number 4, pagligo araw-araw at paggamit ng malinis na tubig at sabon. T. Number 5, tamad magsipilyo. M. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, tukuyin ang pandama o karamdaman nito na inilarawan o binibigyang linaw sa mga item. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1,
Nagsusuot tayo ng malinis na damit at naliligo araw-araw gamit ang sabon at malinis na tubig upang mapanatiling makinis ang A. Mata, B. Ilong, C. Buhok o D. Balat. Tama. Letter D ang sagot, balat. Number 2. Ang pagsisipilyo at pagmumumog ay makakatulong sa ating A. Mata, B. Dila, C. Buhok, D. Balat. Sagot, letter B. Dila. Number 3. Ito ay sakit na nagdudulot sa ating balat kung hindi tayo magiging malinis. A. Otitis media, B. Scabies, C. Sipon, D. Paglabo ng paningin. Ang tamang sagot ay letter B. Scabies. Number 4. Ito ang gamit natin sa pakikinig ng magandang musika sa ating paligid. A. Mata, B. Ilong, C. Tainga, D. Balat. Ang tamang sagot ay C. Tainga. Sa number 5 naman, gumamit ng malinis na damit o panyo sa paglilinis nito upang makaamoy ng mabango at mabaho. Ito ba ay A. Mata, B. Ilong, C. Tainga o D. Balat? Ang tamang sagot, letter B. Ilong. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6 naman, lagyan ng check ang kulong batay sa dalas ng iyong pagsasagawa ng mga angkop na pamamaraan sa pangangalaga ng mga pandama. Narito ang mga pangangalaga sa mata. Tingnan natin kung ito ba'y ginagawa nyo ng palagi, minsan o hindi. Number 1, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Dapat palagi. Number 2, hindi ako direktang tumitingin sa araw upang hindi masilaw. Palagi. Number 3, pinupunasan ko ang mga mata ng malinis na panyo. Palagi. Number 4, magbabasa ako ng may sapat na liwanag. Palagi din. Number 5, ipinapahinga ko ang aking mata kapag ito ay pagod na. Palagi. Ito naman ay ang pangangalaga ng ilong. Ito ba'y ginagawa mo palagi, minsan o hindi? Number 1, pinapanatili kong malinis ang ilong. Palagi. Number 2, inaamoy ko ang mga mababango. Palagi. Number 3, iniiwasan ko ang mababaho. Palagi. At number 4, sumisinga ako ng dahan-dahan. Palagi. Pangangalaga naman ng balat. Ginagawa mo ba ito palagi, minsan o hindi? Number 1, ako ay naliligo araw-araw. Dapat palagi. Number 2, nagpapalit ako ng malinis na damit upang hindi makakaramdam ng pangangati ng balat. Dapat palagi din. At number 3, pinapanatili kong maging malinis ang aking katawan. Dapat palagi din. Sa pangangalaga naman ng tenga, number 1, gumagamit ako ng malinis na tela o panyo sa paglilinis ng tenga. Palagi. Number 2, hindi ako gumagamit ng matulis na bagay na ipanglilinis dito. Palagi. At hindi ako nakikinig ng malalakas ng tunog o awit. Palagi. Sa pangangalaga naman ng dila, number 1, palagi ang pagmumumog at pagsisipilyo. Palagi. Number 2, pag-iwas sa sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin. Palagi din. Number 3, pag-iwas sa paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. Palagi din. Ngayon naman, punan ang patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo natin ang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Ang mga salitang pagpipilian ay maamoy, makita, balat, marinig, alagaan, malasahan. Ang mga mata ang aking gamit upang makita ang paligid at ang taglay nitong ganda. Upang maamoy ang paligid, gamit ko naman ang aking ilong. Nararamdaman ko
ang panahon sa pamamagitan ng aking balat. Ang aking tainga gamit upang makarinig ang mga tunog tulad ng huni ng mga hayop. Mahalagang alagaan natin ito sa tamang pamamaraan dahil dito makakaiwas tayo sa mga sakit. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa aralin nating ito. Hanggang sa muli.